May binigay sa akin hinog na mangga. Bigla kong naalala sa Thailand, yung kinain naming dessert, ang Thai mango sticky rice. Kaya naisip ko, bakit hindi natin subukan gawin itong isa sa pinakasikat nilang dessert? Pero, ang tanong, kaya ba natin makuha ang authentic na lasa? Hello vlogs! Welcome to my guys! Welcome back sa panibagong vlog. Ngayong linggo, wala muna tayong gala. Pero siyempre, hindi pwedeng wala tayong eco-content. Habang naghahanap ko na pwedeng gawin, nakita ko itong hinog na mangga dito sa bahay. At bigla kong naalala noong pumunta kami ng Thailand. Isa ito sa unang dessert na natikman namin, ang Thai mango sticky rice. Kaya ngayon, balikan natin ang Thailand kahit dito lang sa bahay o kusina. Noong unang beses naming natikman ito sa Thailand, simple lang siyang tignan. Malagkit na kanin, inog na mangga, at gata. Pero nung natikman namin, grabe, naiintindihan ko kung bakit sikat ito sa Thailand. Alam ba ninyo, ang tawag ng mga Thai dito ay Khao Niu Mawang, na ang ibig sabihin ay sticky rice with mango. Isa ito sa na dessert sa Thailand, lalo na tuwing mango season. Alam nyo ba na ang mango sticky rice ay mahigit 100 taon ng bahagi ng Thai culture? Mas madalas itong kainin kapag summer season dahil doon pinakamatamis ang kanilang mga mangga. Simple lang ang mga sangkap, pero gaya ng karamihan sa mga sikat na pagkain, nasa tamang timpla at tamang proseso ang sikreto. Ito ang ating mga gagamitin. Malagkit na bigas, mangga, gata, at syempre meron tayong asukal, asin, cornstarch, at sesame seed. Unang gagawin natin guys, isasayang o i-steam natin tong ating malagkit. So kagabi, binalawan natin ng 3 beses tapos binabad natin magdamag. Ngayon naman, i-steam muna natin ang ating malagkit na bigas dito sa ating rice cooker. Ayan. Siyempre, gagamit tayo ng cheesecloth. Ayan. Isa sa pinakamahalagang parte nito ang tamang pagluto ng malagkit na bigas. Hindi ito ordinaryong sinaing. Sa Thailand, kadalasan ay ini-steam nila ito para makuha ang tamang texture. Sa Thailand, maraming street vendor ang nagtitinda ng mango sticky rice sa gabi. At madalas, itong dessert pagkatapos kumain ng mahanghang na pagkain. At ito na nga, i-steam natin ng 35 to 40 minutes. So, ilagay natin sa cooking. Habang ini-steam naman natin ng ating malagkit na bigas. So, yun na nga no, habang nakasalang yung ating malagkit na bigas, lulutuin naman natin ang kanyang sauce. So, iluluto lang natin ganito. Ihalo lang natin ang asukal at ang asin. Tapos haluin lang natin hanggang matunaw ang asukal. At pagkatapos matunaw, okay na. Hindi naman kailangan masyadong luto. At kapag ganitong luto na ang ating sticky rice o malagkit na bigas, ihalo natin ang kanyang sauce habang mainit. Habang iniintay natin ma-absorb ng bigas ang gata, aaminin ko, medyo excited na ako. Kasi dito natin malalaman kung maaabot ba natin yung lasa na natikman ko sa Thailand.
Tatakpan muna natin mga 20 to 30 minutes. Dito nagkakatalo. Akala ng marami, sobrang tamis nito. Pero ang tunay na sekreto ng authentic Thai mango sticky rice ay yung balance ng tamis at alat. Habang pinapahinga natin yung ating malagkit na bigas, iluluto naman natin yung ating sauce na pang toppings. Isa sa sekreto ng Thai mango sticky rice, hindi dapat ordinaryong bigas. Sticky rice talaga ang ginagamit. At masarap ito lalo na pag in-steam kaysa direktang sinaing. At alam nyo rin ba, sa Thailand, karaniwang itong kinakain. Pero may mga lugar din na ginagawa itong pang breakfast. Simple lang siyang tignan, pero minsan, ang pinakasimpleng pagkain, siya pa ang pinakamasarap. Alam ba ninyo, hindi lahat ng mangga bagay dito. Mas gusto ng mga Thai ang Nan Doc May mango dahil sobrang tamis nito. Okay, moment of truth. Wait. Ito yung lasa na naalala ko sa Thailand. Creamy? Check. Sweet? Check. Sticky? Check. Authentic? Siyempre. Hindi ko alam kung nasa Thailand ba ako o nasa kusina lang namin. Kung bibigyan ko ito ng score, 9.8 or 10. Kasi kulang na lang ang view ng Bangkok. Minsan, hindi mo kailangan bumiyahe para makabalik sa isang lugar. Minsan, isang pagkain lang, ibinabalik ka na sa napakasarap na alaala. Ayan, guys, sana nag-enjoy kayo sa ating munting food vlog ngayong linggo. Kung gusto niyo pa ng ganitong cooking at travel inspired video, huwag kalimutan i-like, mag-comment at siyempre mag-subscribe na rin. At i-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating adventure. Hanggang sa muli. Bye-bye!